Madudumihan lang din naman yan. Hoy, bakit wala pa rin pagkain sa pagkainan? Pagkatapos ko na gawin ko. Hindi, ngayon na! Asa na yung pinaluto kong pagkain? Pagpasensyon mo na ako, iyan lang ang naluto ko ngayon. Bakit napakakalat na ito? Pagawad. Nilalasan mo ba ako? Ano ba? Nananadya ka ba? Alam mo na nanonood dito yung tao, di ba? Ayos-ayusin mo lang yung gali mo, ha? Dear Mahal, pagod na ako. Walang katapusang alalahanin na trabahong ipinamumugos sa aking mga kamay. Ngunit parang ako'y isang alipin na walang halaga. Sa bawat araw na ako'y gumigising, wala na akong natutuklasang kasiyahan kundi ang pag-aalaga sa iyo at sa ating mga responsibilidad. Ngunit hindi mo ako nararamdaman. Tila ako'y nawawala sa iyong mga mata. Isang anino na lang na laging sumusunod. Hindi ko na kaya magpatuloy sa ganitong kalagayan. At baka nga, ang tanging solusyon ay magtakda ng landas na ako lamang ang tatahakin. Baka sa aking paglayo, matutunan mo kung gaano ako kahalaga at kung gaano ako kapagod. Hindi umiyak siya. Kaya, ano nangyari sa kanya? Pagod? Ayos ka lang ba? Nangyari ba sa'yo? Baka naman may problema siya. May problema ka ba? Ganon talaga ang buhay ng babae. Babae ka na matapang, walang laban na inaatrasan, walang patid ang mga gawain sa orasan, walang mamaya at saka na lang, walang tama na yan, patuloy na lumalaban. Babae ka na may tungkulin, ikaw ang ilaw ng tahanan, daig pa ang gawain sa halalan, hinihigitan kahit anumang pamantayan, upang ang lahat ay matulungan at maalalayan. Babae ka na may karapatan, maipagtanggol ng batas sa lahat ng uri ng karahasan, magkaroon ng komprehensibong serbisyong pampalusugan, makalahok sa darating na halalan, sa tuwina, hindi lang sa tuwing buwan ng kababaihan. Babae, isang salita, ngunit
tustusin man ng paulit-ulit ng maraming tao, baliktarin man ang ikot ng mundo. Ito sila, lalaban sa karapatang pantao, kung saan matatamasa ang tunay na pagkakapantay-pantay, maging ang diwa ng pagiging makatao. Babae ka, hindi babae lang. Mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay